Nako, heto na po mga karibin natin. Gulat sila, panalo na si BP Sara. Nako, gumanti na. Alas ni BP Sara, nilabas na. Kinabahan silang lahat dito. BBM, dito ka na magtatapos. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako po, ito pong mga tuta, opo, mga tuta ni Tambaluslos, nagsalita na naman. Oh. At dati di ba nung naalala niyo po yung flood control issue, bigla pong tumahimik ang mga hinayupak mga kababayan, pero ngayon, eto na naman, tumatahol na naman po sila. Unahin na po natin itong si Jay Kung Hoon. Si Representative Jay Kung Hoon, ayan o. Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, mas dumarami ang Pilipinong naniniwala kay BBM ngayon na ayon kay Jay Kung Hoon. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga kaubayan. Iniangat ni Jay Kung Hoon ang imahe ni President Bongbong Marcos base sa umano'y pagtaas ng rating ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi ko na nga ba kaya pala sumakay sa jeep sa Egypt, di ba, kahapon? Para ma-justify yung pagtaas ng kanyang trust rating. Ayon kay Jay Kung Hoon, ang pagtaas ng rating ay nagpapakita ng pagtaas ng pagtitiwala ng mga Pilipino kay PBBM, lalo na ngayong panahon ng pangangailangan. Ayan. Anong pangangailangan ang sinasabi mo? Baka kayo ang nangangailangan, di ba? Baka sila po ang nangangailangan mga kababayan, di ba? Anya ni Kung Hoon, bumalik ang tiwala, tumitibay ang performance rating at dumarami ang Pilipinong naniniwalang si Pangulong Marcos ang may hawak ng manibela sa panahong kailangan ng malinaw na direksyon. Talaga naman diba? Siya po talaga ang may hawak ng manibela. Sino po ba ang siya naman talaga, diba? Sino po bang inaasahan nating na may hawak ng manibela ng Pilipinas? Talagang yung presidente naman diba? Tapos ngayon, sasabihin ni Kung Hoon na, diba? Maniniwala daw. Dumarami na yung naniniwala na ang may hawak ng manibela ay si President Bongbong Marcos Jr. sa panahon ng pangangailangan. Bakit noon pala, diba? Bakit noon pala hindi pala si President Bongbong Marcos Jr. ang may hawak ng manibela? Kung Hoon. Eto naman mga kaubayan, naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Mario Lino Dispi, paano ang nakawan sa gobyerno forget? Ayan na. Naniniwalang nagnakaw, Jay Kung Hoon. Mas dumarami na kasi mga adik. Ayan, mga adik sa kongreso siguro. Mas dumarami ang binayaran para magmukhang dumami ang naniniwala sa kanya. Okay? Nakakasuka yun, your dream. Ayan. Coming from DL. Anong DL? Sabi po ni Turk Silent, ang pagtaas ng rating ay patunay na magtaas na naman ang presyohan ng mga maleta siguro mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan kay Jay Kung Hoon sa sinasabi niya pong mga kababayan na mas dumarami na po ang Pilipinong naniniwala kay President Bongbong Marcos Jr. Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Ito pong si Ridon. Ayan mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Ridon, dapat sariling pera ang ipangbayad ni BP Sara sa confidential fund ayon kay Ridon. Ayan. Bakit naman sariling pera? Hindi naman ginastos yun ni BP Sara sa pansarili niyang interest. Diba? Let's say, tanggapin po natin itong argumento ni Ridon mga kababayan. For example lang Teka lang.
For example mga kaubayan, pumayag po si BP Sara, okay, na ibalik yung confidential fund na gustong ipabalik ni Redon. Ibalik. Pero sa isang kondisyon. Mhm. Yung trillion po mga kaubayan, yung trillion pong nawawala or ninakaw dyan po sa flood control scam na yan ay ibalik nyo rin sabay. Diba? Sabay. Mahirap naman kung si VP Sara lang ang magbalik. Ha? Where in fact, it is being audited by COA mga kaubayan tapos ipapabalik ni Redon, no? Ibalik nyo rin yung nawawalang trilyon sa flood control para patas lang, di ba? Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga karabin natin. Sabi po kasi dito, no, huwag gamitin ang pondo ng Office of the Vice President sa pagbalik ng confidential funds ayon kay Terry Redon. Ito ay idiniin ni Redon tungkol sa desisyon ng COA na i-deny ang apila ng kampo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds. Giit ni Redon, ayan, ibalik ito gamit ang personal na pera. Aba? Anya ni Redon, hindi po ang Office of the Vice President ang pinagsusuli ng pera. Ang pinagsusuli ng pera ay ang personalidad na tinukoy ng COA si BP Sara, ang Special Disbursement Officer at ang Chief Accountant. Silang tatlo ang may obligasyon magsuli ng pera. Ayan na mga kaubayan, no? Pinagsusuli po ng pera ni Redon si BP Sara. Pero teka lang, kung susuli lang naman ang pag-uusapan po natin mga kaubayan, okay? Dapat magsauli rin ang presidente. Okay? Kahit hindi po yung confidential fund ang isauli ng presidente kasi hanggang ngayon, no? Ayon po sa balita, ay hanggang ngayon mga kaubayan ay hindi pa rin po na isasauli yung pera ng PhilHealth. Opo, yung 69 billion na sinabi po ng presidente na isasauli na namin yan. Hindi pa pala mga kaubayan na isasauli. Sige, pagsabayin na natin to mga kaubayan, no? Wag din gamitin yung kasi ginigisa tayo sa sarili nating mantika no? Kinuha po nila yung 69 billion sa PhilHealth tapos ibabalik daw gamit na ang 2026 budget. Diba? Tax ng taong bayan yun mga kaubayan. Diba? Ang PhilHealth ay hindi naman tax ng taong bayan kaya dapat lang personal din na pera ang ibalik nila sa PhilHealth. Kung yan ang yung argumento ni Redon, di ba? Ay nako. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni John Ray, Zaldico is coming to town. You better watch out the truth. Ayan. Sabi po dito ni Infotech, sad boy, ha. Kawawa ang mga ganitong tao. Natatawa na lang ako sa pinaggagawa nyo. Nakatutok kayo kay Sara pero sa malita wala pati yung nagsauli ng pera. Puno. Isinauli. Ayan mga kaubayan Puno lang yun. Papalabas lang nila yung sauli-sauli pero tiba-tiba na yun. Puro kayo pa sa uli yung 60 billion sa PhilHealth ba? Nasa uli nyo na. Kakapal ng mga mukha nyo para kunin nyo na in the first place sinauli na ba? Ayan ang sinasabi ko. Hindi pa po nasa uli yan mga kaubayan. Alam niyo po kung bakit kabado po sila ngayon mga karibyo natin dito sa House of Representatives Dahil dito sa balitang ito mga kaubayan. Ito pong balitang ito ang nagpapakaba, okay? Nagpapataranta sa House of Representatives. Ano ba itong balitang ito? Ito po. Sabi po kasi dito mga kaubayan, Ombudsman seeks silence of all House members 26 to undergo lifestyle check. Ayan mga kaubayan, ako magkakabistuhan na dito. Ombudsman seeks silence of all House members 26 to undergo lifestyle check. Magpapa-lifestyle check. Aba, talaga ba? Totoo ba yan? Ombudsman Boying Rimulya. Diba? Kasi kung totoo yan, talagang napaka-good news po yan mga kaubayan. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan.
Sabi po ni Terenyo Teno, ha? At bakit 26 lang? Lahat kayo dapat magpa-lifestyle check. Lalong-lalo na yung mga naglilinis-linisan. Correct. Yeah. Because wala nang malita, scare tactics na lang. Pwede, di ba? Open all books. Please, no exemption. President down to barangay level. Correct. Why is it 26 only? Baka yung itong 26 na ito yung mga malilinis baka ito yung mga malilinis na mga congressman natin dyan sa House of Representatives, no? Tapos yung mga may tinatagong sekreto, hindi pala kasama dito sa 26 mga kababayan. Nako po. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Maganda ba yan? Or isa na namang negatibong balita para sa atin dahil 26 lang napakarami po nila. Bakit hindi na lang lahat ng members ng House of Representatives, no? Yung kunin ng salin at ipa-lifestyle check mga kababayan. Mas maganda yun. Mas the more the merrier. Diba? Alright. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Breaking news, BP Sara nangunguna pa rin sa survey. Naku po! Sa kabila ng walang tigil na paninira, sunod-sunod na atake at maging usapin ng impeachment na pilit ibinabato laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ay naku po, siya pa rin po ay nangunguna. Yo! Ay, kawawa naman itong mga kalaban nito ni BP Sara Duterte. Isang malinaw na mensahe ang lumalabas sa pinakabagong survey. Nangunguna pa rin siya sa puso at tiwala ng maraming Pilipino. Ibig sabihin, sa kabila ng ingay ng politika at intriga ng kanyang mga kalaban at salot sa lipunan, hindi basta-bastang nagpapalinlang ang ating mga kababayan. Yan naman ang gusto ko sa inyo mga kababayan. Hindi kayo basta-basta nagpapaniwala sa kasinungalingan ng mga kalaban ng taong bayan. Yan po ay ang Kamara at syempre nandiyan na rin yung kanilang ginagamit na pangbato ngayon na si Madriaga. Nakita pa rin nila ang tatag, prinsipyo, liderato na hindi kayang tibagin ng propaganda. Nakikita pa rin yan mga kababayan. Habang ang iba ay abala sa paninira, si BP Sara nananatiling matatag kahit tahimik. Tahimik man siya pero ramdam ang lakas ng kanyang presensya sa publiko. At dito ngayon mas lalo nagiging malinaw bakit nga ba sa kabila ng lahat na lalong tumitibay ang suporta ng tao kay BP Sara. Anong nakikita sa kanya ng sambayanan? Hindi matanggap ng kanyang mga kritiko? Mga banateros, hihimayin natin yan. Dahil sa vlog na ito, dahil baka ang akala ng ibang napapahinaan na si BP Sara Duterte, kabaligtaran pala. Pero ito yan totoo Lalo lang nila siyang itinataas sa mata ng taong bayan. Kaya tutukan nyo ito dahil sa dulo. Naku po, meron tayong ikikwento sa inyong propaganda na ginagawa nila. May isang mabigat akong sasabihin na siguradong mapapaisip tayong lahat. Yung mga banateros, ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan po ang ating tema sa ating Banat Bay channel. Wala po tayong pinipiling kulay. Wala po tayong pinipiling politiko. Basta tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanatan natin. Nagkataon talaga, tama si BP Sara Duterte, tama ang mga Duterte, at mali itong mga congressman at yung mga bitter sa kanya. So napaisip lang ako dito kaya Banat Bay mga kababayan, 'di ba? Kasi ng mga nakaraan kasi inendorso nga nila itong si 'di ba si Mayor Isko. Tapos ngayon si Mayor Isko po mga kababayan ay bumaliktad na. Kumakampi na. Dito kaya President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ang reaction ni Sir Banat Bay dito po sa desisyon ni Mayor Isko mga kababayan na sinasabi po ng ating mga kababayan ay baka namalitahan na rin, di ba? Gusto ko lang pong kunin sa kanyang opinion.
Yung may mga utang, yung mga sinisanti ni Pangulong Duterte, yung mga hindi ipinartner ni Pangulong Duterte sa sarili niya bilang Vice President. Papansinin nyo, kaya nga meron ako napanood mga kababayan. Sabi doon sa napanood ko, alam mo, ang problema kasi, hindi yung impeachment. Hindi yung mga detalye ng sinasabi nila kay BP Sara Duterte. Alam nyo kung ano ang problema? Yung mga nag-aakusa, walang kredibilidad. Yun ang problema. Alam nyo, ang pagiging hipokrito ay naaamoy yan ng taong bayan. Naaamoy yan ng taong bayan kung talagang isang politiko o isang tao o isang sekta ay ginagawa lang ang paninira dahil sa merong interior motive o yung sabihin na nating selfish motive o meron silang dinadalabagang bitterness, ramdam na ramdam po yan ng taong bayan. Kitang-kita po ng taong bayan. Hindi po yan maitatago. So yan mga kababayan, ano po inyong reaksyon dito mga kababayan na pataas lang ng pataas ang trust rating po ng ating Vice President Sara Duterte, no? Kumpara po sa ating presidente na mula negatibo ay ngayon ay parang pinipilit nilang bumangon mga kababayan, no? At sinasabi nga kanina ni Kung Hon, marami na naman yung nagtitiwala. Gaano ba karami, Kung Hon, di ba? Gaano karami yung nagtitiwala kay President Bongbong Marcos Jr. kaysa po dito kay Vice President Sara Duterte, no? Alam nyo, na insecure lang yan sila mga kababayan dahil mas marami po ang nagmamahal kay BP Sara. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karabin natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.